So ayan mga pre ano, bigyan po natin ng, reaksyon itong, interview po dito kay Dave. Ayon pa dito, ito daw yung, past life, past life, okay. Kasi may napanood akong movie mga pre, past life din siya. Kumbaga yung character dun namatay, tapos muli siyang nabuhay, reincarnation ba. Tapos naalala niya yung past life niya. Dito kay Dave, may past life din pala siya. Okay. Okay, so ayon dito kay Rex Lorenzo 'tong video, eh, 'no. Naka-post sa kanyang Facebook. Ayon dito mga pre, nakasulat, solo interview, past life. Walang sino man na nabubuhay na tao na 'di nagkamali. Ang mahalaga marunong tayong, bumangon at itama anuman ang pagkakamali dahil anak tayo ng Diyos. By Ardev Melky Pinat, na-promote pa natin. Yung bunganga ko kasi walang preno magbasa, eh, 'no? Ayan, kung iintindihin natin yung sinabi ni Dave dito, I mean yung caption ni Rex Lorenzo dito, aminado sila, okay? Aminado po sila na nagkamali si Dave. Pero, yung pagkakamali ni Dave na yun, wag niyong sabihin na wala din kayong ambag doon. Meron ba o wala? Natural meron. May ambag kayo sa pagkakamali ni Dave, kaya wag niyong sisihin si Dave lang. Lahat kayo dapat sisihin. So anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating, bibigyan ng reaction ngayon, and kung bago pa lang dito sa ating, YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po ay maging updated kayo sa mga uploads natin. Siyempre, may TikTok, may Facebook po tayo dyan. Ayan, kita-kits po tayo sa ating mga social media accounts. At eto na po, no? Pakinggan po natin at panoorin po yung sasabihin ni Dave dito. Okay. Binabati ko po kayo ng magandang hapon, umaga, or gabi man yan po sa atin. Binabati ko po kayo. At Binabati tayo with sad music, sad background music para makuha ulit yung loob nyo. Binabati tayo. Pero alam naman po natin na kung gaano dati ewan ko kung totoo nga bang nagbago na si Dave, pero kung babalikan natin yung nakaraan, bastos po talaga si Dave. But ngayon, ewan ko lang kung nagbago na talaga kasi hindi mo kasi makikita sa pagbabago ng tao yung sad music, background music na may sad-sad kuno nasa tao pa rin yan. Real talk yan, ha? yun, bago po ako mag-start, Mm. alam naman po natin sa ating sarili na Alam naman po natin sa ating sarili na maraming mga tao na dumadapa sa kanilang mga problema. dumadapa sa kanilang mga problema. Mali ka, Dave. Mali. Grabing kakapalpakan tong interview na to. Itong masagot mo dito. Kahit ako may problema ako, hindi ko dadapaan yan. Pero yung madapa ka, normal yun. Pero yung dadapaan mo, hindi normal yun, Dave. Ikape ko na lang muna, Dave. Kung para mag-peanut. Magkaka-pimples ako, eh. Oo. Isipin nyo, kayo po ba kapag may problema, dadapaan nyo ba? Sige, mag-isip po kayo. Dadapaan nyo ba yung problema nyo? Ha? Yung madapa ka, normal po yan kasi hindi naman tayo perfect. Pero yung dadapaan mo, Dave, dapat pag ini-interview ka, lalo sa mga ganyan, pag-aralan mo yung mga lalabas sa bunganga mo. Okay? Hindi ako galit sa'yo pero ang maipapayo ko lang, pag-aralan mo yung, pag-isipan mo ba? Yung dadapaan or madadapa, magkaiba kasi yun eh.
Madadapa, dadapaan, or nadadapa. Magkaiba yun. Sabihin mo doon, minsan, tao talaga tayo sa sarili natin. Minsan, di naman tayo perfect, nadadapa tayo. Nagkakaroon tayo ng pagkakamali kasi tao lang naman tayo. Yun yun! Sayang. Pumalpa ka na agad dito. Tingnan natin. Hindi, real talk to ha. Sinasabi ko kung ano yung mali mo dito para next time, kung gagawa ka ng interview or mga commercials mo, may idea ka na. Ay, tama yung sinabi ni Ballpoint man ha. Susundin ko nga yun. Susundin ko nga yun. Diba? At least, maalala mo yun. Mga tao na mahirap nating kalimutan. Yung mga problema na yan kasi pagka problema, Ano din? Mga tao na mahirap nating kalimutan. Sino ba yun? Tekram. So, sa pagkakaintindi ko dito, mahirap kalimutan ni Dave si Tekram. Kung ito'y base sa akin pag-analyze, ha? Kasi doon siya nakatira nun, eh. So, ibig sabihin, si Tekram, hindi mo talaga kinalimutan, gano'n. So, nagkamali ka nga talaga. sa kanilang mga problema. Mga tao na mahirap nating kalimutan. Akala ko ba hindi mo nalilingunin? Pero sa bagay, nakaraan na yun. Okay, nakaraan na yun. Sabi nga ni Rex, past life. Parang sa tingin ko dito, kung intindihin natin, mahirap kalimutan eh. So, parang hindi ka pa naka-move on sa ito ikaw, ito si Tekram. Parang hindi ka pa naka-move on. At hindi mo pa sila nakakalimutan. Ano ba yon? Dahil ba mahal mo sila o dahil nagsisi ka o dahil nanghihinayang ka? Nandyan lang naman eh. Yung mga problema na yan kasi pagka problema, lalo na pag na-depress ka, alam natin na hindi basta-basta. Kasi mas gugustuhin natin na bumangon at bumangon. Pag na-depress ka, mas gugustuhin natin na bumangon at bumangon. Depende. Kasi yung iba pag nade-depress, naglalayas, nagkakarera ng motor. Pag nade-depress yung iba, nanonood ng ball dyan. Totoo po yan. Makasalanan yung tao. Pag nade-depress, may mga tao dyan na nanonood ng ball. Ganyan yun. Minsan ano na lang. Iba yun nagpapatiwakal. Ngayon nandito ako sa inyong harapan, muling bumabangon, dating nadapa sa mga kasalanan, sa mga nangyayari. Ayan may dito kung intindi natin sa kanyang sinabi, may pagsisisi, no? Dati siyang nadapa at dito kung intindin pa natin, lalaliman pa natin lalo. Meron siyang pag-amin dito na siya'y nagkamali dati. So, mali yung pinili niya. Okay? Yung pag-alis niya kina Tekram, pinagsisihan niya yon dahil winakwak siya ng pangit na si Daisy na yan. Na mukhang burikat na walang papatol. Ayun. Yun po yun. Pinagsisihan pala niya na winakwak siya ni Daisy. Okay, gets ko na. Pero ngayong taon, sabi nga ng iba, bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa. Bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa. Bagong taon, may mali. Mali yun. Bagong taon, nagbago lang yung taon. Yung buhay mo, ganun pa rin. Isa pa rin yung buhay mo eh. Hindi naman pinalitan yung buhay mo. Bagong pag-asa, totoo, naniniwala ako dyan. Kailangan ko ng bagong pag-asa ngayon. Yun, totoo. Naniniwala ako dyan. Yung nagkaroon ka ng bagong pag-asa, approve tayo dyan. Pero yung bagong buhay. Okay. Ewan na sa tingin nyo. Ano sa tingin nyo? Okay, bahala na kayo dyan. Basta ako, yun lang yung nakikita ko dito. Tuloy natin.
Kaya nandito ako ngayon sa inyo, hindi dahil pinopromote ko yung isang bagay, kundi Nandyan siya. Hindi dahil pinopromote niya yung isang bagay, pero nasa tabi niya yung pinopromote niya. So, ibig sabihin, nandyan ka kasi pinopromote mo. Huwag na tayong mag-sinungaling, Dave. Nandyan eh. Sa baba ko, kinat ko lang kasi para ma-focus ko yung sinasabi mo. Nandyan eh. Sa gilid mo. Dapat sana hindi mo nilagay yan dyan. Kung hindi talaga dahil yan, di ba? mas gusto ko bigyan ko kayo ng mas malalalim pa na mga ginagawa. Kasi Okay. Gusto tayong bigyan ng mas malalalim pa na ginagawa. Uy, ayos yan ah. Mukhang makakuha ko ng idea dito kay Dave. Kung ma-inspired tayo dito. Tingnan natin. Okay. ako dumaan din ako sa hirap ng buhay. Dumaan din siya sa hirap ng buhay. Okay. At the age of 12, mas natuto ako sa buhay ko. Mas naging palaban. Bumangon sa sariling paa sa ganung kabata. Bumangon sa sariling paa sa ganung kabata. Sabagay, kasi noon nagbubuhat ka ng mga gulay. Talagang dumidiskarte ka sa sarili mo. Which is, totoo naman yon. Tuloy tayo. Na dapat, ganung kabata, naglalaro, nag-aaral. Tama, no ha? Pag ganun bata, naglalaro ka lang. Cellphone ka lang. Pero si Dave, iba. Kasi, nagkakarga. Nagbubuhat ng mga gulay. Pero ganong edad ko is nandun ako sa part na nagtatrabaho. Kasi, pag di ako nagtrabaho, wala eh. Walang bubuhay sa sarili ko. Hindi ako lang din. Mas gugustuhin ko na lang na magtrabaho kaysa maglaro. Kasi magugutom ka talaga. Pabor tayo dyan, pabor tayo. Kasi ganoon talaga. Wala tayong ibang aasahan kundi sarili lang natin. Ngayon, ito yung chance na para bumangon ka ulit. Ito na yung chance na para bumangon ka ulit. Okay. Maraming mga pagkakataon na bumabangon ka pero baka hindi pa yun yung way ni Lord. So, nag-a-advise siya. Nag-a-advise siya sa inyo, sa mga viewers na kung dapa ka ngayon, gusto mong bumangon, hindi ka makabangon, baka hindi pa yun yung way para makabangon ka. May punto. May punto naman. Okay. Marami pang mga chances na nakuha tayo pero baka hindi yung way ni Lord. Baka ito yung chance or this the last chance na bibigay sa atin Lord para makuha natin. Last chance? May ganun ba na binibigay si Lord na last chance? Siguro meron Meron. Pero habang nabubuhay kasi tayo, may pag-asa eh. Sa tingin ko walang last chance. Ang last chance mo pag namatay ka. At hindi mo ginawa yung chance na yun at bukas wala ka na. Yun na yung tinatawag ng last chance. Pero hanggat buhay ka, nakatayo ka, may hininga ka, always may chance. Kasi mas gusto natin na mas papabuti tayo kumpara sa mapasama. Okay, kasi yung ginagawa mo nun, napasama ka. So ngayon, mapabuti na yung gusto mo. Okay. Mahirap talaga sa buhay na yung pipiliin mo yung maging mabuti. Actually, may punto din si Dave dito, no? Mahirap sa buhay na yung pipiliin mo maging mabuti kasi maraming mga demonyo sa gilid eh. Katulad ng nagpakabuti si Dave noon kay Tekram. Yung demonyo si Daisy, halika na, wakwakin kita! Ang inang yan. Diba? Dinemonyo po si Dave. May mga engkanto na nasa paligid niya eh. Si Daisy na mukhang kabayo na aswang. Na hindi mo maintindihan yung pagmumuka. Diba? Ang pangit-pangit nun. Demonyo nga eh. So, aminado si Dave dito na dinemonyo sa ni Daisy nun. Okay, tuloy. pipiliin natin kung tayong tao, pipiliin natin maging masama eh. Kasi ang masama, masaya. Oo, masama, masaya. Nandyan na yung magbabanta ka, babarilin mo siya, paparatangan mo yung tao ng kung ano-ano sasabihin mo, madaling magsalita at masaya.
Pero masama yun. Pero kasi, gustuhin mo ng maging mabuti, may demonyo naman sa paligid mo, maano ka pa rin, madadala pa rin nila, eh. So, yun. Ang mga masasayang masama, gaya ng bisyo, Bisyo, alak. Oh. alak, sigarilyo, yan, masaya. Bisyo, alak, sigarilyo. Pero ang alam ko, Dave, di umano umiinom ka doon ng alak. It is, sa tao, okay naman siguro yun. Pero sa edad mo, mukhang hindi pa bagay, no? Pero kung ikaw noon, umiinom ka ng alak, sana, ngayon, tinigilan mo na. Diba? Sa tingin ko naman, ewan ko lang. Ayan. Pero hindi natin alam. Sigarilyo, masama talaga yan. Ako, hindi talaga ako naninigarilyo mga pre. Pero sa alak, ubusan ng alak. Oo. Sigarilyo, hindi natin pinapasok yan. Sa sarili natin na masama. Kasi hindi naman natin nakikita yung epekto sa atin yun kasi nasa loob natin eh. Hindi natin Pag hinigop mo yung sigarilyo, di mo talaga makikita yun kasi ang tatamaan nun yung baga mo eh. Baga mo. At saka yung alak, ganun din. nakikita yung epekto. Pero ako, naniniwala ako ngayon, ito yung pagbangon ng sarili ko ngayon. Okay. Mas gugustuhin ko na pilitin ko sarili ko na bumangon ka ulit kaysa bumagsak ka. Bumangon ka kaysa mas patunay mo sa kanila na naapektuhan ka. Bumangon ka ulit at yung mga taong nanulsul sa'yo, ilaglag mo. Yung mga taong bumulong sa'yo ng kasamaan, kaya ka bumagsak noon, iwanan mo na sila. Yun yung klaro dyan. Huwag ka magpaka-plastic. Huwag kang tumingin sa pera nila. Ay, pag iniwan ko kasi ito, wala nang susuporta sa'yo, wala nang pera. Sarili mo yung gamitin mo. Sarili mo. Ayun yung maganda. Diba? Para talagang masabi mo na nakabangon ka na. Yun. Yan, may mga kwento rin ako sa inyo na yun nga yung issue na nangyari. Maraming mga times na alos lahat ng puro basher ko, okay lang. Puro basher mo. Normal yan sa mundo ng social media. Kasi nagkamali ka. Diba? Nagkamali ka at hindi kasi normal, Dave, yung magbabanta ka sa buhay ng tao. Diba? So, natutunan mo yun eh. So, dapat lang na tanggapin mo rin yung mga bashers na darating sa'yo. Sa buhay mo. Ganun yun. Diba? Kasi nagbanta ka eh. Buhay ng tao yan at nagpalaki pa sa'yo. So, at least, no? Nasabi mo yan at sana nagsisi ka sa ginawa mo. Sa akin, giningitian ko lang sila. Kasi di mo naman, ako wala sa part ko na parang magbumukmuk ako, magkaganto-ganto. Hindi, ako mas lalo kong ginagalingan. Mas lalo kong pinupursige lahat. Mas lalong ginagalingan, pinupursige lahat. Ano yung sinabi ni Dave sa akin, no? Nagtutulak daw. Yan, isa pa yan. Ikakapahamak mo rin yun. Yung ganun. Yung mag-aakusa ka sa tao ng walang katotohanan. Diba? Mahirap yun. At hindi ka pa, nung nasabi mo yun, di ka pa pinayuhan ng mga wakwak na nakapaligid sa'yo na, Dave, wag ganun. Kasi, delikado yan. Baka mamaya makasuhan ka sa mga ganyang ginagawa mo. Wala. Gustong-gusto pa nila na ikaw yung bumanat ng bumanat. Which is parang pinapahama ka talaga nila. Ganun yun. Ang nililibang ko sarili ko, hindi. Ayoko nang makita sa sarili ko na nasa isang kwarto ko nagmumukbak. Yung iniisip ko yung mga sinasabi. Nasa kwarto ka, nanonood ng movie. Huwag nang ganun. Niyo sa akin. Pero nandito ako ngayon. Nasa harapan nyo nakangiti at tagumpay. Hindi ako basta-basta napapatumba ng kahit sinong tao.
Hindi ka basta-bastang napapatumba ng kahit sinong tao. Sino ba nagpapatumba sa'yo? At medyo bawasan natin yung kayabangan. Bawasan natin kasi nandiyan ka na eh. Lugmok, nasa pansitan ka na eh. Nagsisimula ka palang bumangon. Yung kayabangan, tanggalan natin sa katawan na, walang pwedeng magpatumba sa akin kahit sinong tao. Yan yung tanggalin natin sa sarili natin. Kasi hindi mo hawak yung future mo. Hindi mo hawak kung ano mangyayari sa'yo bukas, sa mga susunod na araw, kung matutulog ka ba sa ilalim ng tulay or sa magandang kwarto, hindi natin alam. So yung kayabangan, na parang napipredict mo yung future, wag ganun. Kasi walang sino man sa tao na kayang mag-predict kung ano yung mangyayari bukas. Kasi bata pa lang ako, nakasanayan ko ng tumuntong sa sarili kong bahay. Bata pa lang ako, maaga kong napakaan yung sarili kong pera. Bata pa lang ako, wala na akong magulang. May magulang ako pero wala sila sa tabi ko. Yun, bata pa lang ako, ganun na yung pangarap ko. Paglaki ko, ayaw ko maranasan ng susunod na henerasyon ko. Ganun. Baka kung in case magkaanak ka, ganun. Ayaw mong iparana sa anak mo. Tama yon, pero dapat ituro mo rin sa anak mo na magkaroon palagi ng respeto sa mga tao, hindi yung magbabanta-banta. Yun. Kasi mahirap eh. Nahihirapan ako, tas paparanas ko pa sa kanila. Tama naman, may punto naman yun mga pre. Yan, nandito ako sa inyo ngayon, not to promote this brand, pero nandito siya ngayon, not to promote this brand, pero eto, natin sa sarili natin na habang tayo nabubuhay sa araw-araw, mas dumadagdag yung chances natin. Kaya nga, habang tayo nabubuhay sa araw-araw, mas dumadagdag yung chances natin. Tayo binubuhay ni Lord kasi may chances So, walang last chance nga. Kasi sabi mo last chance kanina eh. So, walang last chance. Padagdag ng padagdag. Ano ba talaga? tayo eh. Maraming chances ang papunta sa atin ngayon. So yan, I hope sa lahat ng mga tao na nakakinig, sa makakarinig ng aking kwento, alam natin na lahat ng tao is nagkakamali. Lahat ng tao nagkakamali. Alam naman talaga yan. Lahat? Okay? Lahat ng tao is nabibigyan ng chance. So nasa sa atin lang yan kung paano natin i-take, kung negative ba or positive. Sana this time, hindi na mangyari sa akin sa mga nangyari sa ibang tao, sa ibang bata na mangyayari. Kasi mahirap. Hindi na mangyari sa akin, sa ibang bata, sa ibang tao ang mga nangyayari. Medyo naguluhan ako dun Baka yung iba hindi nila makayanan. Yung iba, ganito. Pero ako, ginitian ko lang kayo. Ginitian ko na lahat ng basher ko kasi doon naman talaga eh. Yun yung isa sa mga... Imagine, Dave, ang naliko mo, puro basher. Kung ang basher mo, nasa 90%, ang supporter mo, ay hindi, nasa 95% yung basher. Ang supporter mo, 5% lang. Wala kang solidong supporter. Wala talaga. Wala. Kasi kung may supporter ka, may Facebook ka, may Facebook page ka, dudumugin yan eh. Bubulusok yung followers niyan. At sa YouTube mo, bubulusok kung talagang meron. Pero kung hindi ka gumawa ng YouTube mo, hindi ka gumawa ng Facebook page mo, alam mo na sa sarili mo na wala talagang susuporta sa'yo. Kasi ang nabuo mo kasi, bashers. Hindi supporters. Yun yung naliko mo eh, basher eh. So para saan pa? Gagawa ka ng Facebook page. Gagawa ka ng YouTube kung wala naman din magfa-follow o magsa-subscribe sa'yo. Diba sabi nga namin noon, patunayan mong sikat ka. Mukha ka ng Facebook page, YouTube, palaguin mo agad yung followers mo. Pero wala, diba? Hindi mo ginawa kasi alam mo na sa sarili mo.
Yun lang, masasabi ko. Real talk lang naman to. Gusto ko ingitian ko lang sila. So yun lang. Maging positive po tayo sa ating lahat. Ilagay natin si Lord unang-una sa ating sarili. Ay, hindi na. Huwag mo nang idamay si Lord. Nangyari na yan dati kay Tekram yung palagi kang nag-advise sa live ni Tekram na ganyan. Huwag mo nang idamay si Lord. Yung focus ka na lang. Huwag mo nang ipakita sa lahat na maka-Diyos ka. Huwag na. Hindi maganda. Kung hindi mo naman isinasa puso yung mga sinasabi mo. Mahirap. Mahirap kasi pag sa social media lang with sad music. Wala yan. Sarili. Una tinayaan na mas kainin tayo ng masama kumpara sa mabuti. Oh. Sabi ko nga sa'yo, kinain ka ni Daisy. Masama yan eh. Masamang pangit yan eh. Oh, ilaglag mo. Wak-wak yan eh. Sabihin mo, dumistansya ka muna, Daisy. Di mo na kita kailangan ngayon kasi ikaw yung nagpasama sa akin. Isa sa nagpasama. Yun. Alam natin na mahirap gawin ng mabuti, pero ito yung makakaganda sa sarili natin. I hope sa ating lahat is makarating to. And God bless us all. Yun lang po, God bless. Yun. So, yun lang yung video ni Dave, ano. Kayo, anong masasabi niyo dito? Ayan, paki-comment naman sa inyong mga reaksyon, sa inyong mga komento. Ayan, at para sa akin mga pre, hindi ako madadala ng video ito na sabihin natin nagbago na si Dave. Hindi ko masasabing nagbago na o hindi. Pero, para sa akin, sana, totoo na yung mga pinagsasabi mo, Dave. Pero, ganyan ka dati kay Tekram eh. Ganyan ka dati. Hindi naman sa inuhusgahan kita, no? Pero kasi, mahirap paniwalaan. Nasira na kasi yung tiwala namin sa'yo. So, mahirap na ulit na maniwala sa'yo. Ganun. Kasi nung nakay Tekram ka, ako yung nagde-defend sa'yo. Dati, pero nung wala ka na doon at yun na, may banta-banta na. Ayun. Iniwan ka na lahat. So, mahirap paniwalaan yung sinasabi. Si Daisy, Dave, siguro nagayuma ka lang, tingnan mo yung, i-counter mo yung gayuma ni Daisy. Tingnan mo yung mukha, pangit yan si Daisy. Mahaba yung baba niya, nananaksak ng baba yan. Kaya ang gawin mo, Dave, tadyakan mo sa mukha si Daisy kung makontra mo yung gayuman yan. Kasi pangit talaga yan. Yan yung nagdemonyo sa'yo. Yan, yung pangit na yan, namang kukulam na yan. Ang gawin mo, Dave, dumistansya ka, dumiskarte ka rin sa'yo. Si Rex Lorenzo, okay na yan, kasi ginaguide ka naman ng maayos sa ngayon, sa ngayon. Pero, yung mga Daisy na yan, pukin ng inang mga yan. Ano yan, mga basura yung mga yan. Kang titingin sa pagmumukha ng mga yan, kasi, tangina, nandyan yung gayuma. So yun lang may papayo ko sa'yo at ikaw Daisy, pukin ng ina mo ka ha. Gawin mo, sabi niyo sikat si Dave, diba? Hindi ko ka-label yan si Dave, tandaan mo. Hindi ko ka-label yan. Kung talagang sikat yan, bakit nilalangaw? Hindi po ako galit kayo Dave ha. Wala akong pakialam sa personal na buhay ni Dave. Pero yung pinag-uusapan natin dito, yung sinasabi nilang sikat daw si Dave, saan banda? Hindi ko makita. Pero yung personal na buhay niya ngayon, kung anong diskarte niya ngayon, okay yan, dumiskarte ka lang, gawin mo yan. Malay mo diyan ka maging successful, di ba? Pero yung pinipilit itong mga wakwak na sikat daw si Dave, saan banda? Hindi ko maramdaman. Hindi ko ramdam. Kayo po, ramdam nyo ba? Ako hindi ko talaga ramdam eh. Sikat sa sarili niyong mundo. Sa inyong imagination. Pero in reality, wala. Nilalangaw. Diba? Totoo naman, diba? Kayo mga pre, anong inyong reaction dito? Ayan, comment down below para po mabasa natin at mabasa po natin yung inyong mga reaction dito. Siyempre, share this video mga pre. Like, share, subscribe para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads natin. At syempre, may TikTok, may Facebook po tayo. Diyan po tayo magkita-kita mga pre sa ating social media accounts. TikTok, Facebook, ayan.
So hanggang dito na lang muna yung ating video. Abangan nyo po yung susunod nating reaksyon. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po, lahat.